Tumaas na nga po ang pamasahe sa LRT-1 simula po ngayong araw. Ang saloobin dyan ng ilang commuter sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, unang araw nga ng dagdag singil sa pamasahe dito lang naman sa LRT Line 1. Yung iba hindi pa ito alam at yung iba naman na alam. Ang sabi, wala naman daw silang choice. Dagsa ang mga pasahero dito sa Monumento Station ng LRT Line 1 dito sa Caloocan. Connie, mahaba yung mga pila sa mga senior citizen lane at sa mga ticket booth, Baclaran Day. Dahil Miyerkules, kaya kahit hindi na rush hour ay marami pa rin ang mga pasahero. Ito ay sa harap ng pagtataas ng 5 hanggang 10 piso na pamasahe sa LRT Line 1, kaya yung dating minimum na pamasahe mula sa dulong Dr. Santos Station sa Parañaque hanggang sa Ninoy Aquino Avenue Station na 15 pesos ay magiging 20 pesos na. Ang dulo-dulong pamasahe naman mula dun sa Dr. Santos hanggang Fernando Poe Jr. Station dito sa Quezon City, dati 45 pesos yan, ngayon ay 55 pesos na. Mas mura ng bahagya, Connie, yung itinaas sa mga stored value ticket o beep cards. So makaka-discount, mas makakatipid kung beep cards yung gagamitin. Marami sa Maynila ang punta sa mga nakausap natin, kaya yung bagong pamasahe ngayon para po sa mga papunta ng Maynila, 30 hanggang 35 pesos na kumpara sa dating 25 hanggang 30 pesos. So 5 pisong taas yan. Binabatikos ng ilang grupo ang taas pasahe na ito dahil dagdag gastos daw sa mga ordinaryong commuter. Pero ayon sa parehong Transportation Department at Malacanang ay nasa kontrata ang periodikong pagtataas ng pamasahe sa concessionaire na katulad ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na nagpapatakbo sa LRT Line 1. Narito ang pahayag ng mga commuter na nakausap natin kanina. Wala pong magagawa kundi sumunod na lang talaga eh. Pero kung may choice ka, sana walang increase. Sana po. Bakit? Hindi pa naman tumataas yung sahod eh. Mahal ba yun? Sa akin hindi kasi hindi naman ako totally mananakay na pag kailangan na pumunta. Pero sa mga regular, malamang sir. Ganun po yun. Connie, yung mga pampublikong transportasyon katulad ng mga tren, yung LRT at saka MRT, tsaka na pati yung EDSA bus carousel na hindi naman tatanggalin ang inaasahan ng gobyerno na sasakyan ng publiko kapag nagsimula na yung EDSA rehabilitation o overhaul na tinatawag nila at sobrang traffic na sa EDSA, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong.